Aralin Narito 8 tayo ang ngayon paraan sa ng ika-4 paggamit na ng linggong wika sa pag-aaral lipunan, sa ang asignaturang pasalita at Komunikasyon at pasulat. Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Ngayon, atin namang alamin, samahan ninyo akong alamin at tuklasin ang mga aralin sa nanilalaman ng Aralin 8, ang paraan ng paggamit ng wika sa lipunan. Natapos na nating talakayin ang tungkulin at gamit. Ngayon naman, ano yung paraan ng paggamit ng wika sa lipunan? So ito ay ang pasalita at pasulat. So samahan niyo ako. Kasanayang pagkatuto na ipaliliwanag ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng halimbawa. Kay bawat individual ay may sapat na kakayahang magamit ang isang wika na may kaakibat na tungkulin na kailangang pagtuunan ng pansin upang masanay ang sarili sa tamang paggamit nito. May mga pagkakataong kinakailangan ng gabay na tungkulin sa wika sa isang sitwasyon, at may pagkakataon din na kailangang gamitin ang dalawa o higit pang tungkuling pangwika sa iisang sitwasyon. Ayon kay Halliday noong 1973 sa kaniyang Explorations in the Function of Language, mayroong kategorya na ginagampanan ng wika sa ating buhay. Ito ay ang pasulat at pasalitang paggamit ng wika. Pasulat. Pagpapadala ng liham sa guro dahil sa hindi pagpasok sa klase sapagkat mayroong sakit. So, isa to sa halimbawa ng pasulat. Ginagamit natin ang wika sa paraang pasulat. Pagsulat ng mga aktang pampanitikan, paggamit ng chat or text, so pasulat pa rin yon. Sa pasalita naman, pakikipag-usap sa mga nakasabay sa grocery at pinag-uusapan ang tungkol sa buhay may asawa at magulang. Ganun din ang pagtuturo ng guro, so pasalita. Isang katangian ng wika ay nakasandig sa kultura. Anuman o sino man ang mandayuhan at makaranas ng mga pangyayari, matuto ng mga bagay-bagay ay tiyak na maiimpluwensyahan ang wika. Mabilis na lumalawak ang mga salitang hiram at maging bokabularyo rin kinalaunan. Sa panahon ngayon, napakayaman ng Pilipinas pagdating sa wika at salita. Kung sa Ingles, ang salitang love ay love lang. Pagdating sa atin sa Pilipinas, may pinipintuho, may minamahal, may sinisinta, may iniirog, na kung saan mula sa isang salita ay napapalawak pa natin. Mas malalim ang pagkaunawa natin sa mga bagay-bagay. Kaya sa panahon ng modernong panahon, mas lalong dumarami ang mga salitang umuusbong sa ating bansa, sa ating bayan. Kaya hindi natin maitatanggi na sa darating na panahon ay bahagi na sila ng bokabularyo natin. Dahil sa pagkakataong ito, sa panahon ngayon, sila ay mabibilang muna sa mga formal na salita na ginagamit lamang natin sa pakikipagtalastasan sa ating araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Okay. Madali lamang ang aralin 8, ang pinagkaiba lamang ng pasalita at pasulat bilang paraan ng paggamit ng wika sa lipunan. So kung ikaw ay mag-aaral ko, narito ang gawain na maaari mong ikomento sa ating comment section. Ano ang madalas mong naririnig na mga salita sa mga sumusunod na lugar? Magbigay lamang ng gigisa, isa sa palengke, isa sa pasyalan, isa sa mall, at isa sa palaruan. Itagdag na rin natin ang mga salitang nakikita at nababasa pagdating sa social media. Okay, huwag kalimutang isulat ang pangalan, pangkat, at strand na kinabibilangan. Muli magkita-kita tayo sa darating na ika-5 hanggang ika-6 na pag-aaral sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino.